Hello Kathden fans! Yung mga main items natin ha, itong pasabog nga na collaboration ng GMA at saka ABS-CBN, nag-post sila kagabi. And then itong si Ma'am Catherine, no, nag-post ng kanyang mga pictures kagabi, mga kasembreros, no. Parang nasa bahay siya. Parang nakita ulit yung pattern, no. Si Sir Alden, ng bakasyon, si Ma'am Catherine naman ito na. Pero ito po ay part ng kanyang AIA, no, na insurance company, mga kasi kung saan nga siya isa sa mga main brand endorsers, mga kasembreros, no, si Ma'am Catherine. So ang kanyang ginagawa dito ay parang ano siya, parang nasa isang lumang bahay, something like that. Antique siya pero maganda na lumang bahay, mga kasembreros, no. So ito muna yung unahin natin ng post niya kagabi. Sabi niya sa caption, "In a world that gives so much weight to being busy, I've learned that rest is just as important as the hustle. I make it a point to make time to pause and live in the present. Explore the different ways to rethink healthy at aia.com.ph." So AIA, mga kasembreros, no, American Insurance Association yata ito, mga kasembreros, no, yung AIA. So ito, yung ginagawa niya dito ay parang ano siya, parang parang nasa isang bahay, tapos kunwari nag-review, tapos nagpapahinga, parang nasa rest mode, mga kasembreros, no, si phenomenal box office cinema queen dito. Tapos may mga ilan siyang mga captions, mga kuha din na tawag dito, na may mga pagkain, may mga gamit doon sa antique na bahay and so on, may mga paintings, and then may mga, basta may mga kuha siya dito, mga kasembreros, no. And yung mga pagkain dito ay talagang ano, yung pagkain din siya. So nakita ko rin na parang si Ma'am Catherine, hindi na siya gaano nagpo-post ng mga barkada-barkada sa kanyang Instagram, no, hindi kagaya dati. So parang sila sa Alden na parang nag-mature na sila, mga kasembreros. So sila po ay ano, parang may the same pattern, no, ng ganap sa buhay, mga kasembreros. So ang Kathden po ay na-enjoy nila yung kanilang solo projects, mga kasembreros. So tayo po ay mag-aabang, no, ng next na pasabog ng ABS-CBN at saka ng GMA. Kaya Ma'am Catherine, mga ang cute, no, ang cute. Ang ganda ng kuha ni dito, ni attorney, mga kasembreros, sa kanyang mga ano. So meron siyang parang beads, no, at saka yung sing-sing ay suot na naman niya, mga kasembreros. So tapos meron sa labas, parang ganda, no. Wala nga lang nakalagay kung saan siya nag-shoot nito, mga kasembreros, para sa kanyang bagong endorsement. So nagulat ako dito sa kanyang post kagabi, na ito nga, no, parang madaming picture siya, tapos naka-white, mga kasembreros. So ang cute lang niya, phenomenal box office cinema queen, mga kasembreros. Parang nasa resting mode, no, nagpapahinga si attorney, mga kasembreros. And then ito, so pag-uusapan natin itong collaboration nga, no, ng ABS-CBN at saka ng GMA. Sabi ng ABS-CBN kagabi, lalabas na ang Sikretong Malupit, no, September 18 sa Thursday, mga kasembreros. And then sabi naman ng GMA Network sa kanilang post ay "We are welcoming you, tuloy po kayo, September 18, 2021 or 2025. Tapos collaboration, lalabas ng Sikretong Malupit. Hindi siya kasi teleserye. Hindi ko rin alam kung PBB ba ito. Tapos ibang location, mga kasembreros, something like that. Tapos may 88 kasi na nakalagay dito. Hindi ko alam kung ano. Kasi Star Creatives at saka GMA, mga kasembreros, ang magjo-join force dito, no. Pero aabangan natin ito. We're hoping na Kathden, pero malamang sa malamang ay wala kasi, or hindi sila kasi walang speculations na lumalabas, mga kasembreros, na unlike sa kay Ma'am Catherine at saka kay Sir James Reid, na maraming lumabas muna na mga kwento-kwento bago siya nai-announce, mga kasembreros. So mag-aabang pa rin tayo, no, ng mga pasabog, mga kasembreros, ng Kathden. So si Sir Alden ay nag-post siya, no, sa kanyang Instagram story nitong white flower na picture, mga kasembreros, na kung saan hawak-hawak niya ang white flower, mga kasembreros. So this was also posted by Sparkle GMA Artist Center at saka ng GMA Networks, mga kasembreros. So or Sparkle GMA Works. So si Sir Alden, tapos hawak-hawak niya, of course, no, yung white flower. So si Pops Alden dito ay naka-blue
na kanyang favorite color. And then ito, yung GMA, kagabi lang siya nag-post, no, ng congratulations nito or pagbati sa panalo ni Sir Alden dun sa 37th PMPC Star Awards for Television. So, best single performance by an actor, magpakailanman sa puso at isipan. So, parang late sila nag-post kasi kagabi lang sila nag-post ng kanilang pagbati kay Sir Alden. And marami, so yung mga nanalo sa ibang categories pa ay binati rin ng GMA Sparkle Artist Center kagabi, mga kasombreros. So, ang galing talaga ni Sir Alden, no, sa kanyang performance dito sa magpakailanman na ito, mga kasombreros. And then ito, so ang post ni Sir Alden, hindi ko alam kung bakit nangyari sa kanya dito. Umiyak siya parang cartoonized siya, mga kasombreros. Tapos kumakain siya ng hotdog. So siguro, kasi sobrang pagod na pagod siya na dun sa may kanyang bike nga sa Italy, ay ito ang kanyang pinost, no? Parang napaiyak siya, umiyak siya sa sobrang pagod. Tapos napakain niya lang siya ng hotdog at saka parang burger hotdog, mga kasombreros. So, tapos yung lugar dito sa Vilcomene Benvenuti, Paso dello Stelvio. So, sabi dito, mga kasombreros. Ito yung location niya, no? Na kanyang binay kahapon or nung mga nakarang araw na sa Italy siya. So, 2,758 meters. So, sobrang taas, mga kasombreros, no? Ng kanyang inakyat na ito. So, napayak na lang si Tisoy. So, pero enjoy naman yan siya sa kanyang bike, mga kasombreros. And ito, nag-post ulit siya, no, sa kanyang Instagram. Si Tadej Pugacar ulit ito, mga kasombreros, na kanyang hinahangaang cyclist, no, na kumaga pa champion sa Tour de France ng ilang beses na, mga kasombreros. So, si Pops Alden ay talagang yung mga kumapakong hahanga ka na lang, doon na lang sa pinakamalupit, no, at saka achiever talaga, champion. So, ganun, mga kasombreros. And then ito, last item natin. So, maliban dun sa post ni Ma'am Catherine sa kanyang wall, ay nag-post siya, no, sa kanyang Instagram story nitong AIA, mga kasombreros. Sometimes healthy means turning your mood around. Rethink healthy. AIA. Learn more at aia.com.ph. So, at AIA Philippines. So, grabe, no? Mahal siguro ng talent fee ni Ma'am Catherine din dito sa kanyang siyempre, ito yung American Insurance. So, talagang mahal ang bayad kay attorney, mga kasombreros. So, ang lupit lang talaga ng Catherine, no? Pang international talaga ang kanilang ang kanilang dating, mga kasombreros. Si Pops Alden inimbitahan sa Ferrari sa Italy, tapos yung Catherine pang Amerika, no? So, hindi naman pagtatakayan kasi yung Hello Love Again, hindi naman kikita ng ganun kalaki kung hindi sila pang international, no? Kung hindi sila pang Hollywood yung kanilang atake at ang kanilang vibes, mga kasombreros. So, ganun ang kanilang level. Alright, sinama sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God. Today is September 16 na. Martes na po. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros, ha. Sana po ay pakinggan natin ang title, Babangon Akong Muli. Micah 7:8, Do not rejoice over me, my enemy, sa kanyang kalaban. When I fall, I will rise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Napakaganda po nito, mga kasombreros. Sa mga hindi po nakakilala, si Micah po ay isang propeta, no, sa Old Testament, mga kasombreros. So, isa siya sa mga minor prophets, kagaya ni Joel, nina Amos, nina Haggai, and so on, mga kasombreros, na Habakuk, no? And so on. So, ito po, si Micah po ay sa Hebrew, pangalan po ito ng lalaki, no? Propeta siya, mga kasombreros. And ang ganda nito, ang title natin, Babangon Akong Muli. Hindi po ito horror movie or isang revenge, mga kasombreros, sa mga pelikula, no, na naririnig po natin. So, ito po ay kanyang sinasabi, no, sa kanyang mga kaaway, mga kasombreros, na huwag kayo magsaya, no, kung ako ay nadadapa or natutumba or natatapilok or natatalo. Kasi kapag ako daw ay natalo or bumagsak,
ay babangon akong muli. I will rise, no? When I sit in darkness. Grabe, ang ganda nitong verse na ito, mga kasambreros. Ito po ay encouraging at saka strengthening, no? Nagpapalakas sa atin na verse, mga kasambreros, na kahit anumang, kasi tayo sa araw-araw natin, marami tayong problema, no? Minsan nadadapa, natitisod, nagkakamali sa ating mga desisyon, may mga pasaway na anak, may mga pasaway na asawa, may mga pasaway na family members, and so on, mga kasambreros. So, ang verse na ito ay isang powerful declaration, no, ng resilience and determination. Pag sinabing resilience, ito po yung kumaga pa yung pagbangon muli, parang yung isang spring na pag nag-bounce ang spring, di ba, ay nakakabangon muli, mga kasambreros. Parang kapag natalo siya at saka nadapa at natumba ng 5 beses, babangon siya ng 6 na beses. So kapag natalo ng 10 beses ay tatry ulit, no, ng ika-11 or 11th times, mga kasambreros. Pero depende, kasi baka mali at saka hindi ito ng will ng Panginoon kung kaya hindi siya nangyayari, mga kasambreros. So sa ating problema sa pang-araw-araw, sa mga adversities, problema sa buhay, ay ito po ay encouragement sa atin. It conveys a sense of defiance against those who take pleasure in someone else's misfortune or downfall. So, ang mga taong masaya sa masakit at saka masaklap na kapalaran ng iba, kunwari na-fail na yung iba, natalo, na-disappoint, na-discourage, pero ayan, naging masaya ka pa. Sa vocabulary, yung mga taong nasiyahan pa o nasisiyahan sa iyong failure at discouragements at pagkatalo ay schadenfreude. So, ganun po siya, mga kasunwarin. Na broken hearted na yung kaibigan mo, masaya ka pa, pinagtawanan mo pa. So, tapos yung iba hindi nakapasa sa bar exam o sa board exam, or na-failure sila sa test, no, pinagtawanan mo pa. So, ang tawag po doon ay schadenfreude, mga kasambreros. It reflects a spirit of perseverance and inner strength that refuses to be defeated by external challenges or setbacks. So, kailangan tayo, kumaga pa, huwag tayong pumayag na matalo tayo ng ganun-ganun na lang, mga kas. Because ang Panginoon natin, kapag tayo po ay nakikipaglaban sa laban ng Panginoon, mga kasambreros, ay mananalo po tayo. Pero always nating tatandaan na yung laban mismo or laban minsan na hindi sa Panginoon, ay hindi po siya makapag-provide ng strength or kalakasan or ng wisdom or ng strategy, mga kasambreros. Kasi hindi naman lahat ng laban kailangan labanan mo. Kunwari, niyaya ka lang na ganito, mag-inom o sumunod ka agad, o kinutsa ka lang, pumatol ka naman, pinost ka lang, pumatol ka agad, nag-reply ka agad, parang tinukso-tukso ka, pumatol ka naman. So, mga ganong tipo, mga kasambreros, baka kinalabit ka lang, ano ka naman, so pumatol ka naman, mga kasambreros. So, hindi lahat ng laban, you have to choose your battle. So, kailangan kapag pinatulan ko ba ito, beneficial ba, productive ba, ano mapapala ko pag pinatulan ko to. So, mga ganong tipo, mga kasambreros. When the speaker or Micah, Prophet Micah says, though I have fallen, or so when I fall, I will rise, no? Ito po ay nag-express ng unwavering belief in their ability to overcome obstacles and emerge stronger than before. Ito yung matindi. Kasi 'di ba kapag tayo po ay natalo, naging mas malakas tayo, na mas naging eager at excited tayo na lumaban muli, knowing that the battle ay ang pinaglalaban natin ay nasa tama, kaya nasa katarungan, nasa beneficial, nasa productive na side, nasa positive side, mga kasambreros. Hindi po tayo nakipaglaban sa mga laban na hindi natin laban, na laban ng kaaway at hindi laban ng Panginoon. Kasi pag hindi ka sinamahan ng Panginoon, yun nga sabi natin, hindi makakapag-provide ng kalakasan ang Panginoon. As simple as that, mga kasos. Kasi you are doing or you're battling with a battle that God hasn't prepared for you to do or for you to fight, mga kasambreros. So it challenges the reader to reflect on their own response to adversity and to cultivate a mindset of resilience and perseverance in the face of challenges. So the next time you face difficulties or encounter obstacles, remember this verse as a source of inspiration and motivation. So ito pa yung reminder sa atin, mga kasambreros, and para makapag-provide sa atin ng insight ba, ng ng idea, mga kasambreros, na hindi lahat ng battle, hindi lahat ng tao, kinalabit ka lang at saka kinutsa ka or parang tinis ka, mga kasambreros, ay
papatulan din natin mga kasembreros. Today, many people face various forms of darkness, whether it's personal struggles, societal issues, or global crises. So yun nga, yung darkness dito, yung kadiliman, ay nagre-represent ng struggles ba, ng problema, ng trial, ng tests mga kasembreros. Kasi sa eskwelahan, yung mga estudyante, no, may test na kinakaharap, may quiz, may projects, may assignments, may mga kailangan memorize, no? Ganon mga kasembreros. So sa atin sa bahay, meron tayong mga labahin, mga lulutuin, mga asikasuhin, may mga lilinisin, and so on mga kasus. Alam niyo yung daily agenda, yung daily routine, parang hindi naubos, no? Parang ikaw lang yung nadidrain, nauubusan ng lakas, pero yung mga daily routines natin, lalo na kapag nanay ka, housewife for example, talaga po, napakadami mong inaasikaso mga kasembreros. So, kung kaya ang buhay natin ay parang kapag yun na lang yung usual, na wala tayong Panginoon, wala tayong Bible study, wala tayong prayer time, wala tayong purpose sa mundong ito, apart from kumain, magtrabaho, matulog, no, mag-asikaso. So ay napakababaw po ng paningin natin sa buhay or sa life mga kasembreros. So this verse is a reminder that no matter the darkness we encounter, God's light is always available to guide us. It encourages us to trust in God's presence and promises even when our circumstances seem bleak. The verse invites us to cultivate resilience and hope, no, pag-asa, knowing that God's light will eventually dispel our darkest moments. So napakaganda mga kasembreros, no? Kasi ito po ay nagpe-present sa atin ng panibagong hope, lakas, pag-asa at promesa, no, pangako ng Panginoon mga kasembreros, na si Prophet Micah ay nagre-remind sa atin na kapag tayo matumba, kapag tayo bumagsak, no, let's rise again mga kasembreros, kasi ang Diyos natin ay ang ating ilaw, ang ating Diyos na Diyos ng tagumpay, hindi ng failure mga kasembreros. Ma-fail tayo, pero babangon tayo mga kasus, knowing, okay, again, na ang pinaglalaban natin ay nasa tama. Kaya mahal na mahal ko siya, elementary ka pa. Siyempre hindi pwede, no? Mahal na mahal ko siya, high school ka pa lang, parang wala pa sa tamang season ba? Tsaka kunwari, pinaglaban mong relasyon, may kalaguyo na pala, or husband or jowa yung pinaglalaban mo. So wag ka nang maging third party, kasi pagmumula lang yan ng selos at away mga kasembreros, and gulo, no, iskandalo. We can find the resilience to face despair with a sense of optimism, yun ang magiging positive natin mga kasembreros, and trust in God by focusing on the hope and promise of His presence and His unwavering support mga kasembreros. So sa ating applications, you know, kapag tayo po ay na-overwhelm ng mga family responsibilities, no, remember na meron tayong highest power mga kasembreros, na iaangat tayo at bibigyan pa tayo ng pangako, ng pag-asa na hindi natitinag at hindi natatapos, and that's coming from God Himself, no, the author and the maker of the universe, the heavens and the earth mga kasembreros. Alright, kung kaya babangon tayong muli. So yun ang po sa ating word of God, ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and kalakasan na babangon tayong muli in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Everyone said amen and amen. See you sa next segment mga sir, and paalam po.